Encounter po si Lord, amen? Hindi ka na nagpunta dito para basta for the sake na umating ka na service. Kundi nagpunta ka dito to express your worship to God, your thanksgiving, and most of all, ma-encounter talaga ang Panginoon. Amen? At naniniwala po ako, pati natin sinasabi, after we encountered the Lord, the Holy Spirit, according to Acts chapter 1 verse 8, He will transform us to be at walang witnesses. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, after natin ma-encounter ang banal na Espiritu Santo, ano gagawin po sa atin ng Panginoon? God will transform us to be witnesses. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay isang saksi. At sama-sama sa iyong magiging saksi. Amen? Tagalog yan, saksi. Anyway, gusto ko po turo sa inyong sa umagang ito is evangelism by fire. Sabihin nyo nga po, evangelism by fire. Evangelism by fire. Amen? Ang New Testament po nagsimula sa fire of God. Ganun din, ang Book of Acts nagsimula sa fire of God. Bawat isa. Sa Acts 2, di ba sabi ni Jesus sa Luke 24, makikita nyo doon na sabi doon, huwag kayong mag-minister unless you are being clothed with the power from on high. Di ba? Nabasa nyo yun. Tapos dumating yung power from on high, ano nangyari sa kanila? At unang manifestation, din is yung apoy ng Banal na Espiritu Santo ay bumaba sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang ulunan. Kaya, and they began to speak in other tongues, mas nag-evangelize sila. That day, that evangelism na ginawa ni Pedro, nangaral siya ng salita ng Diyos. Sinabi nga, the last days are poured out the Spirit upon all flesh, your sons and daughters shall prophesy. At 3,000, 2,000, that time, di ba? 2,000? Or 2 or 3,000 na saved noong araw na yun sa Acts chapter 2. At yung iba doon, nagpa-water baptize sila. Ibig sabihin, ang effective way to evangelize the lost is evangelism by fire. Apoy ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Pag-aaralan natin ngayon, paano ba ibig sabihin ng apoy ng Banal na Espiritu Santo at paano tayo mag-evangelize effectively. Okay? Ang tanong ko po sa inyo, ano po pasok po sa inyong isipan kapag sinasabi ang evangelism? Anong unang pumapasok sa isipan nyo pag sinasabing the word evangelism? Ano ba ang evangelism? Share ng word. Paano ba tayo mag-evangelize? Ang magagandang tanong, di ba? Nagtatanong ba kayo? Bakit natin kailangan mag-evangelize? Bakit nga ba? Sabi mo sa kanya mo, bakit ba? Bakit? At ano yung mga method of evangelism? At paano tayo mag-evangelize? Or how can we effectively win this world through the gospel of the Lord Jesus Christ? Okay. Alam niyo po, ang first calling sa akin ng Panginoon, way back March 24, 2009, like ko sinasabi, I encountered the angel of the Lord and he said to me, tinatawag ka na ng Panginoon Jesucristo. Salamat po, ushers. Gusto ko mag-ushers, one of the hindi ka pwede sa wala kang boses, sa worship, hindi ka anointed doon. Bukas po ang anointing sa Asheric Ministry. Okay? Kung meron kang gifts sa service, people-oriented ka, hindi ka makisalamuha sa tao, hindi ka maglingkod, tapos sa Bible, maglingkod ka. Where Jesus came, not to be served, but to serve. Biblical yun. Okay. Anyway, then tinawag ako ng Lord, sabi sa akin ng Lord, after 1 week ng March 29, 2004, yung binigay niya sa akin verse, 2 Timothy 4, verse 2, that you should preach the gospel in season and out of season. And passion ko na po talaga mangaral ng Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, i-proclaim ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Naranasan ko na mangaral sa palengke, pero hindi ako yung taong nagpapasa ng mga envelope. Okay? Naranasan ko na mangaral sa loob ng, hindi ko na naranasan sa loob ng bus kasi hindi effective yun, ang ingay-ingay. Naranasan ko na mangaral sa loob ng MRT, sa loob ng jeep, sa gilid ng kalsada. Ayan, naranasan ko na yan. Sa aming mga nag-iinuman, sa patay. Lagi kong introduction pag merong patay. Ang bawat isa po dito ay makinig. Dahil hindi nyo alam, baka bukas ito na pinaglalamayan. Tama naman, di ba? Hindi
Hindi natin alam ang kinabukasan natin, kaya kailangan natin ipangawala ang salita ng Diyos. Amen? We need to preach the Word of God urgently. Sabi sa Bible, time is running out. We need to win the lost and make them disciples of Jesus. Amen? Ang usap din sa akin ng Lord natin noong March, January 2010, sabi niya sa akin, Son, take my healing, my deliverance, and saving power to the nation. Ang ibig ko sabihin po sa umagang ito, isang heartbeat at priority. Pakinggan niyo po maigit ito ha. Ang heartbeat at ang priority ng Diyos sa huling panahon ay ang evangelism. What is evangelism? It's all about winning the lost. Amen? Winning the lost. Preaching the gospel for the salvation of the lost people. Amen? Tandaan niyo po ito, kung walang nangawal sa inyo at walang nagdala sa inyo sa Panginoon sa Kristo, wala po kayo sa harapan. Simple lang, bakit natin kailangan ipangawal ang Ebanghelyo sapagkat ang mga tao ay pupunta sa impyerno. Ayun lang yun, yung dahilan nun. Pag hindi mo ipinangawal ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, accountable ka, kapatid. Sabi sa Biblia, kapag hindi mo ni-warningan ang kasama mo, ang kamag-anak mo, ang kakilala mo, ang kaibigan mo, sa kanila kasalanan at di mo ipinangawal ang salita ng Panginoon sa Kristo sa kanila, sabi ng Bible, God will hold you accountable to that souls kapag sila ay napunta sa impyerno. Amen? One time po, nandun ako sa Pioneer, sinabi ko sa Panginoon, Lord, iligtas niyo po itong pulubing ito. Habang nandun ako sa jeep, naghihintay ako kasi pila dun eh. Then, sinabi sa akin ng Lord, paano ko siya ililigtas? Then, nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, save this beggar. Ligtas niyo po itong lalaking ito. Sabi sa akin ng Panginoon, paano ko siya ililigtas? Ano ka ba dito? Sa ano ko? Hindi, di ba? Ibig sabihin, sino ba gagamitin ng Lord para ipangawal ang salita ng Diyos? Tayo. Sabi mo, sabi mo, ikaw. Wala kang kawala. Amen? Ngayon, buksan po natin ang Biblia natin sa book of Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Sinabi po dito, ito po ang priority ni Jesus, at ito po ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo habang siya ay nandito sa lupa. Amen? Anong ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Jesus went through all the towns. Lahat ng barangay sa panahon natin ngayon, lahat ng syudad, lahat ng lugar ay pinuntahan ni Jesus. Amen? Hindi ko naman sinasabi lahat ng lugar puntahan mo sa Pilipinas. Okay? Ngayon, yung lugar mo ba kung nasaan ka? Nangangaral ka ba doon? Yung lugar mo ba kung nasaan ka? Nag-outreach ka ba doon? Yung ba sa inyo nasa school, yung ba sa inyo nasa community, yung ba sa inyo nasa loob lang ng bahay, wala kang ginagawa? Yung ba sa inyo nandun kayo sa campus, yung ba sa inyo nasa sa trabaho? The question is, are you preaching the gospel of Jesus Christ? Amen. Pinapangawal mo ba ang salita ng Diyos sa kanila? Meron ka bang burning passion to preach the Word of God? To share the Word of God? Naalala natin, di ba, yung first time na naligtas tayo, the first time we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, pakita natin doon yung puso natin, yung spiritual life natin, yung zealousness natin. Am I making sense? Wow, English. Is there a sense? Thank you for your enthusiasm. Wow! Amen? Ganun ba tayo ka-enthusiastic o ka-zealous o ka-on fire to preach the Word of God? Yes, we need fellowship, we need to worship the Lord, we need to have encounter with the Lord, we need to soak in the river, we need to pray every day, we need to have devotion every day. But the Bible said when you receive the Holy Spirit, when you encounter the Holy Spirit, the Bible said that He will transform you to be a witness. Amen. Pag ikaw ay puspos at hindi ka nangangawal, baka hindi totoo na puspos ka. Sa Biblia, kung makikita nyo doon, sa Acts 4:31, wala niya sa PowerPoint, sa Acts 4:31, na ang lahat ng naging puspos ng Banal na Espiritu Santo ay nangangawal ng salita ng Diyos. Kung tunay na ikaw ay napuspos ng Banal na Espiritu Santo, ay pangawal mo ang Ebanghelyo. Mag-join ka ng outreach, and we will win the lost and make them disciples of Jesus Christ. Amen? We need to preach the gospel.
At sinabi dito, Jesus went through all the towns, villages, teaching in their synagogues. Ibig sabihin, included yung mga religious sector na hindi kabilang sa Panginoong Kristo. Ano ginagawa ng Panginoong Kristo doon? Preaching the good news of the kingdom. Ano ginagawa niya? He is preaching the good news of the kingdom. Ano yung good news? The gospel. Mamaya, pag-aaralan na. Amen? At sinabi dito, and healing every sickness and diseases. Part of the gospel is healing, signs and wonders. Kasi nag-holy laptop kayo. Amen? Part ng gospel yan, yung pinapangaral natin, yung meron signs and wonders na nangyayari. Then, because, sabi ni Jesus ito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. He said to his disciples, the harvest is plentiful. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin. The harvest is plentiful. Paglabas mo dyan, maraming mga unbelievers. Para tayo nasa aquarium dito. Lalabas tayo parang mga pirana. Iwiwin natin yung mga tao sa labas. Amen? Napakalaki ng ating harvest field. Napakalaki ng dagat. Kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos. Sa barangay nyo, sa trabaho nyo, sa mga ka-eskwela nyo, sa mga ka-office mate nyo, sa kapitbahay nyo, sa kamag-anak nyo na lang, di ba? Are we sharing the gospel, the love of God to them? Ipinapangaral ba natin ang salita ng Diyos sa kanila? Ipinapakita ba natin na talaga tayo ay isang Kristiyano? If you really consider yourself as a Christian, the Bible said that according to Matthew chapter 4 verse 19, sabi ni Jesus, if anyone wants to follow me, sabi doon, di ba, I will make them fishers of men. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Kung kinokonsidera mo ang sarili mo na ikaw ay tagasunod ng Panginoong Kristo, sabi dito, I will make you fishers of men. Gagawin kanyang mangingisda ng kaluluwa. Amen? Tanungin mo sa katabi mo, ilan ang patay ang binuhay mo? Hindi pa wala ang ginawa sa inyo, mga patay nyo. Ayun mga patay, yung hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos, pinapatay mo. Ano ba yung sabi ko, meron isang pastor sa akin, nagtanong sa bigat. Sabi niya sa akin, ilang patay na binuhay mo? Kung ano ibig sabihin, pastor? Sabi niya, ilang kaluluwa na ang dinala mo sa Panginoon. Kasi they are spiritually dead. Tama? They are spiritually dead because of sin. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus Christ. If they accept that Jesus Christ as personal Lord and Savior, the Bible said that they will become spiritually alive. Ang tanong, ilan ang patay ang binuhay mo? Ilang kaluluwa na ang dinala mo sa Panginoon? Amen? At itong linggo na to, nangaral ka ba ng salita ng Diyos? Kung hindi itong linggo na to, linggo ngayon, hindi ka makapangaral ngayon. Pwede ka lumabas dyan. Itong nakalipas na Monday, Saturday, last month, last August, ilan ang kaluluwa nila dinala mo sa Panginoon sa Kristo? Nangangaral ka ba ng salita ng Diyos? Amen? Kailangan natin ipangaral ng salita ng Diyos. Number 1 na gusto kong makita sa inyo is the call. Yung panawagan ng Panginoon sa Kristo. Because souls are valuable to Jesus. Kailangan magkaroon tayo ng vision. Bakit? Ano sabi dyan? Sa Matthew 9, verse 36, 35. Sabi dyan, when he saw the crowd, nakita niya ang crowd. Nakita niya. Ano yun? Meron vision si Jesus sa mga tao. Meron ka bang vision sa mga kaluluwa na sila'y nakakalapit sa Panginoon Jesus? One time po, si Dr. Paul Yonggi-cho, the largest church in Korea, nagsimula lang sila, nakita ko yung history nila sa YouTube, nagsimula sila sa less than 20 persons sa prayer meeting lang nila. Pero doon sa book niya isa, yung The Church Growth Story, nabasa ko doon na tuwing nangangaral siya, ini-imagine niya maraming tao sa kanyang harapan. Ini-imagine niya na nagpipreach siya sa libo-libong tao. Pero kaharap niya ng tao, 5, 7, 10. Pero yung vision
na meron sa kanya sa puso, by prayer, nag-give birth dun sa